ang administrasyon ngayon, number 1 na nilang problema, credibility. Yan na problema nila ngayon mabigat eh. Kailangan nilang patunayan ang sarili nila eh. Sapagkat wala nang naniniwala. Dahil puro deception ang dinanas ng mga Pilipino. Ngayon si Senador Trillanes, ang sabi niya wala kang kasalanan kung parang gano'n ibinoto mo man si Digong. At ngayon, hindi ka na naniniwala dyan, hindi mo na kasalanan yun. Parang, it sounds familiar. Di ba? Sino ba nagsasabi nun? Katulad ko, ako kumampanya. Libre yan, kampanya, radyo. Binayaran namin ng radyo para sa oras ng programa namin. Kinampanya ko yan. Si Digong nyo. Ako pa unang-una. 2008 pa lang, binabanggit ko na ito dapat maging presidente. Ako nagsasabi niyan eh. Di ba? Kasalanan ba natin yun? Yung ibinoto mo yan? Pinampanya mo? Hindi natin kasalanan yun. Yun nga yung sinasabi ni Trillanes. Mga kaibigan, bakit hindi natin kasalanan? Hindi niya sinabi na yun lang ang kinuha niya eh. Kailangan ipapaliwanag mo sa publiko eh. Kaya, hindi natin kasalanan, hindi naman tayo nagloko eh. Hindi naman tayo nanloko. Tayo, kaya natin siya binoto, ikinampanya, sa pag-aakala natin na sa kanyang pamumuno bubuti ang ating gobyerno. Nuknukan pala ng panluloko. Puro panluloko ginawa eh. Kaya tayo nung nag-uumpisa nang makita ko yung mga demonyo kinukuha, mga kaibigan, mga walang kwalifikasyon, peke ang mga diploma, naku po, magnanakaw pa. Hindi pa nga napupwes sa gobyerno, nakapagnakaw na eh. Bibigyan mo pa ng pagkakataon. Naku po, ano ginawa natin? Araw-araw tayong nagbababala na ganito mangyayari kapag nagpatuloy yan. Yan sila joke no, di ba? Kabilang yan doon sa mga si Broyones. Nagkamali ba ako? At saka itong mga undersikwat tari na peke ang mga diploma. Nagkamali po ba ako? Meron bang Manila Bay kung di sila nag-appoint ng mga peke ang diploma sa DNR? Mga kaibigan? Si Jokno, magkano ngayon yung anomalya? Tumahimik na, di ba? Sa Central Bank. Si Ibriones, ano ginawang matino niyan? Ginulo nila lahat ang ang government office Niligalig. Nagkaroon na ng kalituhan sa mga government agency. Hindi ako nagkamali. Kaya yung sinasabi ngayon ni Trillanes na dati ko nang sinasabi, hindi natin kasalanan yun. Kasi tayo, mabuti hangarin natin sila, masama pala. Katulad nitong batas. Imbes na gumawa sila ng batas kung paano mapapagaan ang pamumuhay ng mamamayan, lalo na ng mga mahihirap. Kung paano babawasan yung bigat ng pagdadala ng buhay ng mamamayan. Lalong pinabibigat Kumuha ka ng NBI clearance.
unang hakbang online. Kung wala kang pang online, wala kang computer, internet, punta ka dyan, may mga picture. Yun pala, ang gagawin lang no mag-o-online, i-schedule ka nila, bibigyan ka ng papel, 50 pesos yun. Pagkatapos, kukunin mo yung kopya, punta ka sa bayad center, bayad ka, 155. Tapos, okay na yun, medyo mas madali yung sa NBI clearance. Pero ang police clearance, mga kaibigan, mata mo lang ang walang latay. Paano kang kukuha ng police clearance? Para kang makakuha ng police clearance, sa City Hall, kukuha ka muna ng sedula. Yan sedula na hayop na sedula na yan, wala naman silbi yan eh. Money making din yan, di ba? Pinunit na ni Bonifacio yan eh. Di ba? Simbolo ng pangungutong nung araw pa yan eh. Nung araw alam nyo, istorya, ito alam nyo ba yung mga ninuno ng lapid? 4 na magkakapatid. 3 lalaki, 1 babae. Yung babae, nakapag-asawa yun. Ang napangasawa nun, ang apelyido Hinko. J. Hinko. Pero, ang naging lahi nun, nung babae, puro lapid ang ginamit na pangalan. Tanong nyo sa akin kung bakit. Hindi nyo pala matatanong, nandiyan kayo, nandito ako eh. Alam nyo ba kung bakit? Nung panahon nila, ang sedula, napakamahal. Sipin ninyo, anong panahon yun? Kastila pa yata yun. Mga kaibigan. Ang sedula, kaya nga sedule, di ba? Kastila yun eh. Kaya naging lapid sila, kahit na dapat ang dadaling apelyido nun ay Hinko. Alam niyo kung bakit? Pagka Pilipino ka, ang sedula mo, piso lang. Pero pagka foreign sounding name, Chinese, 10 piso. Kasi yung Hinko may lahing Chinese. Mga kaibigan. Kaya merong mga lapid na may lahing inchik. Yung nanggaling doon sa babae. Ang pangalan no, Roberta. Kung tawagin daw nung araw, Apong Dubi. Yan. Mga kaibigan. Yan ang istorya niyan eh. Binago niya, inadapt niya yung lapid na apelyido para makatipid siya sa sedula. Ang sedula piso pagka ikaw ay Pilipino apelyido mo. Pero pag ang apelyido mo, foreign sounding name, tulad ng Chinese, mga kaibigan, 10 piso babayaran mo. Iniwasan lang nila makapagbayad ng malaki. Gusto nila makatipid na bago ngayon ang apelyido nila. Naging lapid. Pero, tatapatin ko kayo. Itong babaeng lapid na ito na nagkaroon ng mga anak, di ba? Nagkaroon ng sariling angkan. Dito nanggaling yung mga may nakikilala ninyong lapid ngayon. Di ba? Dito nanggaling.
Hindi doon sa 3 lalaki na talagang lapid. Dito sa babae nanggaling. Oh, yung mga sikat na produkto na chicharong baboy, di ba? Mga kaibigan. O, doon galing yan. Yan senador na walang silbi. Doon galing yan. Ako po, doon kami galing eh. Mga kaibigan, sinasabi ko lang, ha? Kasi nasan ba tayo? Ha? Ba't ko ba nabanggit yun? Sedula, kumukuha ng police clearance. Pinakamalupit yung police clearance. Mga kaibigan, ha? Talagang lahat ng pera kukunin eh. Ha? Sedula muna. Tapos ka magkaroon ng sedula, papupuntahin ka sa miscellaneous City Hall, di ba? Oh, miscellaneous. Anong kukunin nyo? Police clearance. Hindi lang basta police clearance, ha? Tatanong sa'yo, saan mo gagamitin? May presyo. Ako, binayad ko, mahigit 200 eh. Doon sa pagkuha ng police clearance. Mantakin ninyo yon. Di pupunta ka ngayon sa police. Oh. May pipila pang kamahaba. Wala kang dalang ballpen. Sa gilid, may ballpen. Bibili ka, 10 piso yun. Di ba? Oh, pagka pumunta ka na ron sa kwan, pumila ka na sa babayaran mo ng clearance, mabilis naman. Kaya lang, bayad ka na naman ulit. Mga kaibigan, Sus Mariosep, ang lupit. Tapos ito ngayon, car seat law, face mask. Hindi naman nila talagang para sa ikabubuti katulad yung face mask. Ha? Isa yan sa delikadong pagkakwartahan ngayon. Pag mag-isa ka, okay, wala kang face mask sa loob ng sasakyan. Pero pag nadagdagan ka, isa, pataas, nagkaroon ka pasahero, may kasama ka na sa kotse, lahat kayo kailangan naka-face mask. Kundi ba naman mga gago ito? Ha? Isosuffocate kayo eh. Doon sa loob ng sasakyan eh. Kadalasan naman ngayon sa sasakyan eh, puro kamag-anak mo, kasambahay mo lahat eh, di ba? Household lahat eh. Oh, mga kaibigan, dahil pandemic eh, hindi nga lumalabas ang tao eh, di ba? Lumalabas lang pag may gagawin. Oh, ngayon, paano halimbawa, kung sa kotse, may baong kayong pagkain, kumain ka ngayon. Nagkainan kayo ngayon, tumatakbo. Gutom kayo eh. Di ba? Kailangan magkalaman ng tiyan nyo. Bawal ba yun? Paano yun pag hinuli ka? Di, bayad ka na. Magkano ron? 2,000 from 2,000 yata to 5,000. Bawat sa ano yun? Di ko nga alam kung sino sisingilin dun eh. Oh. Kung per tao yun eh. Mga kaibigan eh. Siguro ano yun? Depende kung halimbawa, 2 kayo, 2,000 ang babayaran. Kung 5, 5,000 babayaran nyo. Hayop, di ba? Sa dilang hayop. Yung ba'y malasakit ba yun? Si Ka-Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ang sabi ni Vice President Leni Robredo, hindi deserve ng mga Pilipino ang mga magagaspang na public servants. Tama naman yun eh.
ito ang batas. Sinasabi niya. Ewan ko kung binanggit niya kung anong batas ito. Sabi niya, lagi naman. Kaya tayo nagkakaganito kasi walang acceptance ng kakulangan. Nasa denial stage lahat mga kaibigan Dito, mga kaibigan, kung may pinanggagalingan ng kabanalan, dito sa Pilipinas yun Ang daming banal dito sa gobyerno. Simulan nyo kay Presidente Digong nyo, hindi pa nagkamali yan. Mga kaibigan, walang nagkakamali dyan. Ultimo sa mga animal na opisyal na kasama niya, di ba? Pero sa akin lang, sabi ni BP Robredo, kung kailangan magdepensa. Pero yung klase ng pagdedepensa, parang yung nakakalungkot. Kasi ito na ba yung klase ng public servants natin? Di ba yung mga pahayag na nagmumula kay Mantika, Arugante, Roque? Di ba? Wala ho Hindi binanggit dito kasi ni Vice President Leni Robredo na yung pakikitungo ng maayos, pagsagot ng maayos, hindi yung akala mo kung sino ka, mayabang, wala kang karapatang gawin yun. Bakit? Nasa batas yun. Yun ay nasasaad sa Republic Act 6713 na kung tawagin ay Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Yun yung pamantayan. Nakalagay yan doon. Kung paano mo pakikitunguhan. Katunayan, pwede kang idemanda di ba? Ng violation of Republic Act 6713 kapag ka mali, hindi wasto ang ginawa mong pakikitungo sa publiko. Dapat maayos kang nakikitungo. Nasasaad dyan sa batas. Tama si BP Robredo, kahit hindi niya binabanggit yung batas, tama yun Alam ba ni Tito Soto yan? Naku po, yan yung mga taong Kung makapagsalita, akala nila, ganyang kaliliit lang ang tao. Mga kaibigan. Yan paliwanag niya. Kasi ito si Roque, di ba, sinabi ni, merong pinagbasihan si BP Robredo, di ba, tayo yung 32nd among countries worldwide in terms of total COVID-19 case count sa bilang ng may kaso ng COVID. 45th in terms of the number of active cases. Pang-45 na may aktibong bilang ng mga aktibong kaso. At tayo ay ika-134 kung ang pag-uusapan naman kaso per 1 million population and 72nd in terms of case fatality rate. Mga kaibigan, yan ang paliwanag ni Roque. Siguro kinuha ni Roque yan doon sa WHO. Matagal na yun Yung sinabi ng WHO Pero may latest na kwan, di ba, na kinagalit nila, kaya nila sinasabi yan. Kasi merong binanggit si Vice President Robredo na yan hango naman doon sa isang report na pagka hindi ayon sa kanila, ayaw nilang tanggapin
Pag hindi pabor sa kanila eh. Pag-aaral yun, study yun eh. Di ba tayo ang pinakakulelat pagdating sa pagtugon laban sa COVID-19? Sinabi yan ng study. Kasalanan ba ni Vice President Robredo yun? Tapos kung sagutin itong hayop na to, akala mo na nahalal siya. Hangal ka, hindi ka naman nahalal. Isa kang hangal. Di ba? Hindi ka naman elected eh. Kung makapagsalita ka, akala mo tauhan mo si Vice President Robredo eh. Hindi ba alam? Second highest official of the land, si Vice President Leni Robredo. Sana totoo, positive ka, no? Na-expose daw. Sana mag-positive ka naman. Positive sa mga pagsagot, hindi sa COVID. Di ba? Dapat mag-positive kayo. Negative kayo eh. Nega. Ayan po. Ha? Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan